What do you need from me, Montenegro? Why did you bring me here? You're evil. Baka. Napangisi si Lucas na animoy ng aasar sa hapon na kaharap. Maya-maya lumapit ito at sinipat ang hapon. I really don't know anything from you, Mr. Yamamoto. I just want you to answer my questions. Yes and no, and after that you will be sent back to Bucor. What do you want? Did you steal my money? Money? I don't know what you're talking about. Just answer my question, yes or no. Did you steal my money? Lucas Montenegro, I don't know what you are saying. I didn't steal anything from you. Money? The $5 million? Sabay iling ng ulo ni Lucas. Maging si Yamamoto, wala ring ideya sa mga pinagsasasabi ni Lucas sa kanya. Napabuga na lang ng hangin sa kawalan si Lucas at nagsalita uli. Mario, show him. Kagad namang lumapit si Mario. At may pinakitang video kay Yamamoto. Nagulantang si Yamamoto sa mga video na ipinakita sa kanya ni Marco. Hindi makapaniwala na ang pinasok na bahay ng tauhan nito, ang 2 taon nang nakakalipas, ay mismong tahanan ni Lucas sa Antipolo. Makikita sa video na winasak ang pintuan sa likod ng kusina at doon pumasok. Hinalugkog ang bahay. Lahat ng perang nakatago sa vault ni Lucas ay sinumot ng mga tauhan ni Yamamoto. Hindi pa nakontento, mga mamahaling porcelain, hindi rin pinalagpas ng mga ito. Mga frame na nakuha pa ni Lucas sa subastahan ninakaw rin. Buo at lakas ng loob ng mga ito na pumasok sa pamamahay ni Lucas. Walang bantay. Hindi nakitaan ng surveillance camera o anuman. Hindi alam ng mga to na may mga sekretong kamera sa loob ng compound ni Lucas. Now I'll ask you again. Did you steal my money? This is my last question, Yamamoto. Saka kiniwelyohan ni Lucas si Yamamoto. Baka sa itsura nito ang bagsik ng galit. Tipong gustong manakit ngunit may nagpipigil ito sa kanya. You evil! Are you the owner of that house then? That means you are no different from me. Those also came from theft, just passed through the auction to pretend it was a legal process? I am a VIP and I have an access for every occasions. That is your big secret that you cannot reveal to your wife and family, right? Why? Are you afraid that they will judge you? That the one who is the most amiable in public and adept in the field of litigation is a devil? Napangisi si Lucas. Inayos ang kwelyo ng hapon at saka dumistansya. I don't have any secret to tell, Mr. Yamamoto. My behavior depends on the person how he gets along with me. If you have a bad attitude, I have even a worse attitude. Detective, please send him back to jail. Give him a VIP treatment. Kayo nang bahala sa kanya. Nakatayo sa gitna si Lucas nang basalan sa bibig si Yamamoto. Nagpupamiglas ang hapon na makawala, ngunit hindi yon nagawa dahil 3 ang nakahawak sa kanya. Napatingala si Lucas sa kanya at saka tumango. Mario, naibalik ba lahat? Yes, Sir Lucas. Walang labis, walang kulang. Tatango-tango namang sumagot si Lucas. Okay, let's go back home. Baka magtaka si Amor bakit di ba ako nakauwi ng bahay? Pabalik ng sasakyan si Mario at Lucas. Nakuminto si Lucas at nagsalita kay Mario. Mario, sabihin mo nga, masama ba akong tao? May nagawa ba akong hindi ka nais-nais o may pinatay ba akong tao? Wala naman, hindi ba? Acquittal naman siguro ko, ano? Parang nagulat pa si Mario sa tanong ni Lucas sa kanya. Mayay ngumiti ang lalaki at nagsalita. Wala namang problema sa inyo, Sir Lucas. Dekada na kitang kilala. Matagal na rin akong nanilbihan sa iyo bilang butler mo at napatunayan kong mabait ka talaga. Oo, tama? Tama. Maraming salamat. Sige na, makakauwi ka na't madaling araw na rin. Tawagan mo na lang ako kapag naipon mo ng lahat. I trusted you the most, Mario. Maraming salamat po, Sir Lucas. Sige ho, good night. Samantala, habang nagmamaneho pa uwi ng sariling bahay si Lucas, hindi maalis-alis sa diwa ang mga sinabi ni Yamamoto sa kanya. Binuksan ito ang window shelf at hinayaan ang sariling magpahangin doon. Maya-maya pumara ito sa gilid ng daan at lumabas. Sumandig sa pintuan at nagsindi ng sigarilyo. Nakatagong sigarilyo sa kotse nito. Bawat hit-hit at buga ng usok, may kasabay na mabigat na iniisip. Ngayon lang niya naranasan ang magkaganito sa buong buhay niya. Minsan kailangan mo na lang manahimik dahil walang salitang makapagpapaliwanag kung anong tumatakbo sa isip at sa puso mo. Napatingin si Lucas sa sigarilyong hawak-hawak nito. Di niya namalayan na nakakatatlong stick na siya ng yosi sa lalim ng iniisip.
Nang magsawa, kaagad ding tinapon ng kalahati ng yosi at hindi muna bumalik sa loob ng kotse. 5 minuto pang tinagal nito sa labas bago pumasok sa sasakyan nito. Naglagay ng pabango sa kamay at uminom ng emergency drink tsaka candy. Pagdating ng bahay, tahimik siyang pumasok sa kanyang opisina. Doon nagpalipas ng oras, naligo at napagdesisyonan din na doon na lamang matulog. Kinabukasan, nagising to sa sunod-sunod na katok mula sa labas ng opisina niya. Tamad na bumangon sa mahaba at malapad na sofa si Lucas at pinagbuksan si Amor. Wife? Bungad sa asawa nang makita na nakatayo lang to sa harapan niya at biglang natahimik. Muli, napasighap si Amor at uminig. Anong oras ka na umuwi kagabi at dito ka pa talaga na tulog sa opisina mo? Napayakap naman kaagad si Lucas sa asawang baka sa mukha ang pag-aalala nito sa kanya. Ayokong maistorbo ang mahimbing mong tulog. Tsaka may tinatrabaho pa ako kaya dito na ako natulog. Pinag-alala ba kita ng gusto? I'm sorry. May tumawag kasi sa akin kagabi. Hindi pa rin kumala si Lucas sa pagkakayakap kay Amor. Ano raw sabi? Ewan may sinasabi pero hindi ko gets. Ang weird nga Baka wrong call lang yon at gustong mag-prank call. Next time, wag mo nang sagutin ng mga ganyang tawag, lalo na at unknown number, okay? Bibigyan ka lang ng palaisipan ng mga tumatawag sa'yo. Nang kumala si Lucas sa pagkakayakap sa asawa, isang halik sa labi naman ang iginawan nito kay Amor. Ngumiti ang gwapong mukha ni Lucas. Lucas, kahit milyonaryo nagkakaproblema din, alam mo ba yon? What do you mean, wife? Wala naman. Lately kasi napapansin kita na may malalim na iniisip. Kung ano man yan po, pwede mo naman akong kausapin Asawa mo ko. Hindi ako ibang tao sa'yo, Lucas. Tandaan mo yan? Tao ka rin. Nakayakap ulit si Lucas kay Amor. Too much in mind, but nothing to say? Aniya't napabuntong hininga na lamang ito. Hindi ko malas sa pagkakayakap sa asawang si Amor. Napaatras si Lucas nang madatnan niya si Tyron na nakasampa sa malapad na sofa sa labi ng bahay niya. Hawak ang plastic bottle ng tubig. Winisika ni Lucas sa nakababatang kapatid ng tubig. Animo binabasbasan. Kumaripas ng bangon si Tyron at saka nagpagpag ng suot. Do I look like a demon? Makawisik ka ng tubig, akala mo naman masamang espiritu na ako. What are you doing here? At bahay ko pa talaga ikaw tumambay, ha? Well, I'm uncomfortable sa penthouse ko. Nandun si Cheska. Cheska? Who is she? Kailan ka pa nagdala ng babae sa penthouse mo? Tsaka iiwanan mo din pala dahil sa hindi ka lang komportable? Seriously, Tyron, bakit hindi mo pinaalis kung ganon? Napangiwi si Tyron. Nakalimutan ata ni Lucas na pinarentahan ng kapatid ang sariling bahay. She is my co-tenant, remember? Anyway, dito muna kayo pansamantala. No, alam mo naman na may pamilya na ako. Look, ang laki ng bahay mo. Kahit dito na lang muna ako sa lobby. Grabe, nagkapamilya lang, di na ako welcome sa pamamahay niya. And then what? Bakit hindi ka sa mansyon o di kaya sa penthouse mo? Paalisin mo yung babae kung hindi ka komportable na may babae sa pamamahay mo. Napamewang si Tyron sabay iling ng ulo. Bro, just this once. Next week, babalik na rin ako ng penthouse ko. Ngayon lang talaga. Why would I? Hindi mo pa rin tinalikdan yung underground boxing mo, whatever it's called. It's Ultimate Fighting Championship. Just leave my house. Now. Alam mo naman na abala kami ni Amor. Ako, hindi. Ako nang bahala kay Amber. Ako muna magbabantay sa kanya. Tyron, alam ko marami kang ginagawa. Alibay mo lang talaga na wala dahil ayaw mong magtrabaho. Ano bang plano mo sa buhay mo? Nagkibit balikat ang nakababatang kapatid, saka inagaw ang bottled water na hawak ni Lucas. Pumantay to sa nakatatandang kapatid at saka nagsalita ulit. Do everything with a good heart and expect nothing in return. Accept more, accept less. Winakse ni Lucas ang braso ni Tyron na nakapatong sa balikat nito at sunod-sunod na umiling. Ang layo ng sagot mo sa tinatanong ko. What I'm saying is, just like you, I also have plenty of money. I worked harder to go this far. Tinanggap ko na rin yung mataas na posisyon. Montenegro Hierarchy Board of Director. May business din ako at client mismong lumalapit sa akin, hindi ako. About doon sa Chinese businessman, case closed na yon. Binalik ko ang pera.
Pinalayas ko sila ng Pilipinas. Ano pa ba ang kulang? I'm almost perfect. Asawa. Mag-asawa ka na at nang tumino ka na rin. Disgusto si Tyrone sa sinabi. I would rather be an old man. Wala pa talaga sa isip kong mag-asawa. Let me enjoy my single life and have more fun. Really? Habol ka nga ng habol kay Amor noon eh. Kesa wag ko siyang saktan. Ganito, ganyan, etc. etc. Ang yabang mo rin eh. Kunwari walang may inuuwing babae sa penthouse tuwing gabi. Wag ako, Tyrone. Humalakak ng humalakak si Tyrone dahil nakikita niyang bawat reaksyon na itsura ni Lucas. Napapailing na lang to at hindi ka agad makapagsalita man lamang. Mas pinili ang tumawa kaysa sumabat. Buo ang desisyon ni Tyrone. Pumirmi nga ito sa pamamahay ni Lucas at Amor. Nag-alaga ng pamangkin na animoy binata na walang trabaho at palamunin ng pamilya. Lumipas sa 1 linggo, 3 araw bago ang Chinese New Year. I will go ahead. See you during Chinese New Year. Finally, but thank you for taking care of your niece. Malaking tulong din na ikaw ang nag-alaga sa kanya habang wala si Leia at Linda. No biggie. Kaya lang naman ako lalayas na dahil may laro ako ngayon. Laro? What do you mean laro? Wala, Lok. Sige na. Hindi na pinansin pa ni Lucas ang kapatid na umalis ng pamamahay nito. Bagaman hindi pa rin to mapakali dahil ang dami ng gimmick ni Tyrone na hindi niya alam. Kung si Lucas abala at seryoso sa trabaho at buhay pamilyadong lalaki, si Tyrone naman easy-go-lucky na buhay binata. Hindi man lang inaalala ang trabaho o kung ano. Araw ng Chinese New Year. Nagplano ang mga pamilya na dumalaw sa angkan ng mga Wang sa side ng ina na si Celeste. Nasa alabang ang lahat. Masayang ipinagdiriwang ang taon ng Chinese New Year. Manonood ng dragon dance, firecracking, and ceremony. Wife, let me carry our daughter. Sit down. Huwag kang magpapagod dahil baka mahilo ka. Ayos lang ako, Lucas. Di mo naman sinabi na may lahing Chinese pala kayo. Si Mom lang. Si Dad naman ay Espanyol. Kung papansinin mo talaga si Mom, singkit ang mata niyan. She did not carry her Chinese because Mama grew up on her mother's side. Her mother is pure Filipina and her father is pure Chinese. Dad is half Filipino, Spanish. Never mind. Long story, let's not talk about it. Nagkaroon ng kaunting kaalaman si Amor tungkol sa history at bloodline ng pamilya ni Lucas. Hindi rin maitanggi ni Amor ang paghanga sa pamilyang kinabilangan ng asawa. Matalino, maganda, gwapo at mababait. Ganun ba? Ang swerte ko pala kung ganun. Pabulong na saan ni Amor sa sarili. What did you say? Wika ni Lucas. Nakangiting umiling si Amor. Just nothing. Inayaan ni Amor na igala ni Lucas ang anak sa mga angka ng mother side ng ina. Hindi rin maikukubli na magaganda at gwapo ang lahi. Napatingin na lang si Amor sa kanyang telepono nang tumunog ito. May tumatawag sa kanya at hindi nakarehistro ang numero. Lumayo siya saglit upang sagutin ang tawag na yon. Sa hindi masyadong matao, doon pumesto si Amor. Hello? Hello, Attorney Ina Contreras? Yes, speaking. Sino po sila? Attorney Ina, si Justado po ito. Bakante po ba kayo ngayon? May gusto lang sana akong sasabihin sa iyo, importante. Ngayon na mismo? Sandali lang. Pasensya na po kung inabala kong araw ninyo. Bukas na lang, attorney. No, I'm coming. Intayin mo lang ako, Justado. Pero, attorney, baka nakakaistorbo ako. Hindi, ayos lang. Sige na, papunta na ako dyan. Sige ho, attorney. May gusto pa sanang itanong si Amor nang bigla na lang pinutol ang linya. Iniisip ni Amor na baka may oras ang tawag ni Justado kaya naputol kaagad ang linya. Napatingin si Amor sa wristwatch nito. 9:00 ng umaga pa lang naman, mahaba pang oras, kaya may oras pa siyang puntahan si Justado sa BJMP. Sa kadahilan ng abala si Lucas at ang pamilya nito, di niya nagawang magpaalam. Kaagad umalis si Amor sa lugar na iyon at naganap ng taxi na masasakyan. Subalit, bagaman datapwa, nagulat na lamang siya nang biglang may humarang sa kanya. Di kaagad nakapagsalita si Amor na makita ang blankong ekspresyon ng mukhang iyon. Napaatras si Amor nang harangin siya ni Lucas. Lucas, paano ka napunta dito? I should be the one to ask you that. Why are you here? You left just suddenly without saying goodbye? Mom is looking for you.
Napakayom ng kamao si Amor at hindi agad nakapagsalita. Wife, you're suddenly spacing out. Are you okay? Tsaka humakbang papalapit si Lucas sa kanya. Sabay hawak sa magkabilang balikat nito. Ha? Kwan, yes, I'm okay. Why are you here? Dinig ko kasi parang may tumatawag sa akin. Halika na, balik na tayo sa kanila. Tsaka hinila ni Amor si Lucas paalis sa kinatatayuan nila. Nagpatangay si Lucas kay Amor habang walang ekspresyon ng mukha na nakatitig sa asawa. Maya-maya saminghap siya ng hangin sa kawalan tsaka ibinuga iyon. Ang di alam ni Amor kanina pa siyang minamasdan ni Lucas. Gusto lang kumpirmahin ng lalaki kung nagsasabi ba ito ng totoo o mas pipiling isekreto na lamang sa sarili. Nabakabalik sa Lucas at Amor sa kanilang pamilya, hindi kaagad nawala ang kuryosidad ni Lucas na alamin kaagad kung anong meron sa pinag-usapan ni Amor at kay Justado. I forgot something in the car. Biglang nagpaalam si Lucas sa lahat ng nanonood. Lucas, saan ka pupunta? Takang tanong ni Amor. Sa kotse, may kukunin lang, babalik din kaagad. Sinunda ni Amor ng tingin si Lucas hanggang hindi niya na to matanaw ng kanyang mga mata. 10 minuto nang makabalik si Lucas, nagkakasiyahan pa rin ang pamilya. Lucas, inahanap ka ni Mama? Let's go. Pinagsalikop ni Lucas ang kamay nila ni Amor habang padulog sa ina nito. Maya-maya hindi na mapakali si Amor at nagsalita ito. Alam mo ba? Mahinang saan ni Amor. You should tell me, Amor. Hindi ka po pwedeng susugod na lang basta-basta nang wala kang bitbit na armas? Paano kung trap lang pala yon tapos hindi ko nalaman kaagad? Kliyente ko si Justado, Lucas. Hindi pwedeng balewalain ko na lang. Pupuntahan natin mamaya pagkatapos ng gathering ng pamilya. Oo, nandun na tayo sa point na kliyente mo siya. Pero naisip mo ba na baka siya rin ang dahilan noon kung bakit biglang umatras si Domingo? At nung unang araw ng pagbisita natin sa kanila, siya ang unang umayaw sa atin. Naisip mo ba yon? Hindi kaagad nakasagot si Amor sa seryosong usapan nila ni Lucas. Nang makalapit ang dalawa, nagkunwaring walang pinag-uusapan ng mga to. Ngunit maya-maya, may binulong si Lucas sa kanya. We're not done talking. Mag-uusap pa tayo sa bahay? Napasinghap na lang ng hangin sa kawalan si Amor nang bitawan ni Lucas ang kamay nito. Nakatanga ang babae habang nakasunod sa likuran ni Lucas. Biglang lumalim ang iniisip. At di na to nakasabay sa okasyon ng pamilya hanggang sa natapos na lamang ito. Kinagabihan, Linda, kayo munang tatabi kay Amber sa pagtulog. Wika ni Lucas na makauwi sa kanilang bahay. Walang problema, Sir Lucas. Kayo nang bahala muna sa kanya. May aasikasuhin lang kami ni Amor na importante. Magpahinga na kayo. Salamat, Sir Lucas. Napaupo si Amor sa sofa, saka tumingala sa kisame. Nakapikit ang mga mata, halata sa mukha ang pagod at stress nito. Did you take your medicine? Saan ni Lucas? Nakatayo sa harapan ng asawa. Hindi pa, mamaya pagkatapos ko magpahinga. Hindi pa rin nagbago ang posisyon ni Amor. Napabuntong hininga si Lucas, saglit na umalis sa harapan ng asawa at dumulog ng kusina. Nagsali ng tubig sa baso at bumalik ito kay Amor. Naupo si Lucas sa tabi ng asawa at inilapag ang basong tubig. Tsaka kinuha ang sling bag ng asawa para kunin ang gamot niya doon. Do not forget to take your medicines. How many times have you been forgetting, Amor? Don't you notice that? Isn't it good to skip a day of taking your medicine? Here. Sakalang naupo ng maayos si Amor nang abutin sa kanya ni Lucas ang gamot nito. Pasensya na. Sa dami ng iniisip, nakakalimutan ko ng uminom ng gamot. Salamat sa iyo sa pagpapaalala. Yan ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng overfatigue, Amor. I suggest wag ka na lang munang magtrabaho. Napatigil si Amor. Maya-maya napalingon siya kay Lucas na hindi pa rin naalis ang tingin nito sa kanya. Hindi pwede, Lucas. Wife, listen to me first. It's better na maging legal advisor ka na lang ni Mommy Celeste. Huwag ka na sa field na alam kong hindi ka bubuti sa iyong mental health. Napapahama ka. At ayokong dumating ng isang araw na pagsisisihan ko na hinayaan kitang magtrabaho sa field. Sinasabi mo ba, Lucas, na hindi ko kaya? No, I mean, para naman sa ikabubuti at kaligtasan mong sinasabi ko. Katulad na lang kanina, hindi mo ba alam na ikapapahamak mo ang pagpunta na mag-isa doon?
Oo, hindi ko narinig ang buong usapan ninyo, pero ramdam ko na hindi maganda ang tumungo ka roon na mag-isa. At isa pa, I asked Mario kung totoo ba na importante ang sasabihin ni Justalo sa'yo. But no, he lied to you. Kumulot ang noo ni Amor sa narinig. Anong sabi mo? Nagsinungaling siya. Hindi totoo na may kailangan siya sa'yo, Amor. I don't know how to explain this but kahit na. What? Gusto ko pa rin siyang makausap. Hindi dahil nagsinungaling siya sa akin ay dapat na akong matakot. Lucas, hayaan mo akong mabigyan ng tamang solusyon ng lahat ng to. Alam ko, baguhan lang ako, ngunit hindi ibig sabihin isusuko ko na kaagad. If you are suggesting na huminto sa ganitong trabaho, sorry, but I refuse your suggestion. I am a lawyer now. Pangarap ko lang ito noon, natupad na ngayon. Kaya ako maaari lang hayaan mo akong gawin ang trabaho ko. Magpapahinga na ako. Saka tumayo si Amor. Iniwan si Lucas sa lobby na hindi nakapagsalita. Kaagad ding tumayo si Lucas upang sundan ang asawa. Nang huminto si Amor, humarap ulit sa kanya. I only need the two things from you, your trust and your support for me in this work. Asawa kita kaya't malaki din ang tiwala ko sa'yo na pagkatiwalaan mo ko. Paklang ngumiti si Amor. Binalikan si Lucas at niyakap.